Amen. So pong muli na pagpalang lahat po sa palang araw po sa ating lahat. Good morning po. Patuloy na po tayong magsisimula sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Bago po yon, tayo muna po ay patuloy na umawit para po sa ating Panginoon. Sige po, patuloy po nating awitin sa Panginoon. Dulot niya ay ligaya. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan ang nakaraan. Di man garapat dapat pagtiwalaan. Salamat at hinangin sa Kanyang kaharian. Isang pa nga po. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan natin nakaraan. Hindi man karapat dapat pagtiwalaan. Salamat at hinangin sa Kanyang kaharian. Walang katulad, walang katulad ang Panginoon. Walang kabantay sa Kanya. Wala na kung mahilig pa. Siya ang kasabayan. Dulot niya ay ligaya. Walang katulad, walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa Kanya. Wala na kung mahilig pa. Siya ang kasapatan. Dulot niya ay ligaya. So, uling pagkakataon po, sabihin po natin, walang katulad ang Panginoon. Walang papantay sa Kanya. Wala na kung mahilig pa. Siya ang kasapatan. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Salamat sa inyo, aming Jesus. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Tunay nga po na kayo po ay mabuti, kayo po ay tapat sa aming buong mga buhay.
Salamat po sa buhay, sa lakas, sa hininga, sa patuloy niyong biyaya, habag, kaawaan, Panginoon, na aming nararanasan sa umaga pong ito. Dalangin niya po namin na patuloy po namin maranasan yung biyaya at habag po ninyo, pagsama po ninyo at presensya po ninyo. At sa aming pag-aaral ngayon ay kayo po ang magbigay ng karunungan, kaunawaan sa bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Kaya lamang po makita at maitaas sa aming pong mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God po. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa Diyos sa Kanyang kabutihan at katapatan po sa atin pong mga buhay. Sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung ating mga Biblia dito po sa aklat ng Mateo sa chapter 13. Dito po sa verse 3 hanggang 4. Matthew chapter 13 verse 3 hanggang 4. Yan. Sabi po dito, marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa verse 4, sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. So, katulad po ng sinasabi po rito, no, na marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. So, ang pagtuturo po ng ating Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng mga talinghaga, no, o pagtutulad na yung buhay po natin ay inahalimbawa po ng Panginoon doon sa mga bagay na madalas natin nakikita sa ating kapaligiran. No, at katulad na nga lang po nito na merong isang magsasaka na pupunta doon sa kanyang pagtataniman sana ng mga binhi o ng mga buto, pero yung ibang mga binhi o mga buto ay nahulog sa tabi ng daan. So, ang sabi po doon, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. So, dito po natin makikita yung translation po nito dahil ipinaliwanag po ito ng ating Panginoong Hesus sa verse 18 hanggang 19. So, ang sabi po dito, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa mga hasik. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. So, ang kahulugan po nung sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay mababasa po natin sa Matthew chapter 13 verse 18 hanggang 19. Na ang sabi po doon, na yung nahulog sa tabi ng daan ay yung mga taong nakinig ng mensahe ng Diyos. At alam ko po, marami po sa atin ngayon ang nakikinig ng mensahe ng Diyos. At araw-araw po tayo nakakapakinig dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dito sa page po na ito ng mga live. At ang sabi po doon, ay nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. So, doon natin mapapansin na hindi lang basta mahalaga yung makinig tayo ng salita ng Diyos, kundi ang isang bagay na mahalaga ay yung tanggapin natin ng mabuti yung salita ng Diyos sa ating mga puso. No, hindi porket nakinig tayo ng salita ng Diyos ay may impact na agad ito sa atin. No, depende pa rin 'yon sa ating pagtanggap doon sa salita ng Panginoon.
Depende pa rin yun yung paano natin ina-approach, no, yung salita ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Kaya ang sabi po doon na yung mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi ito nakaunawa. Amen. Maraming mga tao sa panahon po natin ngayon ang hindi nakaunawa ng salita ng Diyos. Maaring nakikinig sila ng salita ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na naunawaan nila yung bagay na yun. No? Kapag nga kuminsan nangangaral tayo o nagtuturo tayo sa ibang mga tao, at kapag tinanong natin sila, parang wala silang maisagot dahil yung iba ay hindi talaga nakikinig, no, doon, o hindi talaga nila nauunawaan yung salita ng Panginoon. So, yun po, no, ang isang mahalagang bagay sa pakikinig po natin ng mensahe ng Diyos ay yung maunawaan natin kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin maunawaan yung sinasabi ng salita ng Diyos, para lang pong itong usok, no? O parang hangin lang na dumaan sa atin. At hindi talaga natin lubos na naunawaan ano ba yung nais sabihin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga ng pangunawa. At ang isang bagay para maunawaan natin yung salita ng Diyos, na po, magbibigay po ako sa inyo ng 3 bagay. Paano ba natin lubos maunawaan yung salita ng Diyos? No? Unang bagay ay yung attention natin sa salita ng Diyos. Kung minsan, wala talaga yung attention natin pagdating sa salita ng Diyos. No? Kahit nga kung minsan paglinggo, di ba po, na kapag nakikinig tayo ng mensahe ng Diyos, yung isip natin ay kung saan-saan. No, kung minsan naiisip natin yung labahan natin, yung mga dapat nating lutuin, mga dapat nating gawin. No, at hindi na tayo nakafocus doon sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Panginoon. Kaya nawawala yung pagkaunawa natin sa mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang sabi nga po dito sa aklat po ng Hebreo, sa chapter 2, verse 1. Hebrews chapter 2, verse 1. Yan, sabi po rito, kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. No, unang bagay po ay panghawakan natin, yung attention natin. No, sabi nga po sa English nito version ay pay careful attention. Ibig sabihin nandun yung attention mo doon sa bagay na yon, na nandun ka nakafocus sa bagay na yon. No, at sabi nga po doon, kailangan yung salita ng Diyos doon tayo nakafocus. Amen. Nandoon yung attention natin. Sabi doon, para hindi tayo maligaw. At maraming mga taong naliligaw ngayon sa panahon po natin. At isang bagay na po, dahil wala doon yung kanilang attention talaga. No? Kaya madali silang maligaw sa kung ano-anong katuruan, sa kung ano-anong pinagsasabi ng mga tao sa panahon po natin ngayon, na hindi naman talaga yun yung katotohanan. Pero kapag tayo po ay may attention, no, meron tayong focus doon sa salita ng Diyos, mauunawaan at mauunawaan po natin yung bagay na yun. Dahil ang mga taong merong atensyon sa salita ng Diyos ay hindi maliligaw. Kahit pa may mga taong gustong mandaya sa Kanya, no, ng mga maling aral, maling katuruan, ay hindi po basta-basta maliligaw. Kaya una po, yung attention po natin, napakahalaga, no? Na ibigay natin yung attention natin sa salita ng Diyos. At pangalawang bagay po, na kailangan po nating gawin, ay yung sumunod tayo sa salita ng Diyos. Sabi po dito sa Matthew chapter 13, no, to follow the word of God. No, yun po yung kailangan po nating gawin.
Matthew chapter 13 sa verse 12. Yan, Matthew chapter 13 verse 12 po. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng higit na pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kakaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya. Sabi po doon, ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kapag hindi natin nasusunod, kahit yung kaunti na nalalaman natin, isipin yun, kaunti na nga lang yung nalalaman natin, kukunin pa sa atin. Dahil wala tayong pagsunod doon sa ating narinig. Pero sabi po doon, kung tayo po ay sumusunod sa narinig nating katotohanan, ay bibigyan pa tayo. Kahit gaano kaunti yung pangunawa natin. Kapag natuto tayong sumunod sa salita ng Diyos, bibigyan at bibigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Kaya nga, ang sabi rin po dito sa aklat po ng Hosea, chapter 4, verse 6. Sabi po dito sa Hosea, chapter 4, verse 6. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ng kaalamang ito, kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Kung bakit man po napapahamak yung isang tao ay dahil sa kakulangan sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. At doon natin lubos na maunawaan, makikilala ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung magkukulang pa yung kaalaman natin sa bagay na to, magiging kaunti yung kaalaman natin sa bagay po na ito, at mas marami pa tayong alam sa ibang mga bagay, nakakalungkot po dahil mawawalan tayo ng kaunawaan at kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Dahil ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos ay dadagdagan pa ng Panginoon yung kanilang kaunawaan pagdating po sa mga bagay po na ito. Kaya ang kailangan po natin gawin ay matuto tayong sumunod sa salita ng Diyos. At yung panghuli po na kailangan po natin gawin ay siyempre humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Dahil yung banal na Espiritu, siya yung magtuturo sa atin. Siya yung ginawang teacher ng ating Panginoong Hesus para maunawaan natin ano ba yung sinasabi ng kanyang mga salita. Sabi nga rin po dito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. At ang spirito na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi po roon, yung Espiritu ng Diyos yung tinanggap natin bilang mga mananampalataya. Hindi yung Espiritu ng mundong ito. Para maunawaan natin, upang maunawaan natin yung mga pagpapalang spiritual na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung mga salita niya. Para magkaroon tayo ng kaunawaan sa mga bagay po na yon, ay kailangan natin ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. Kaya yun po yung tatlong yon, yung attention, pangalawa, yung follow the Word of God, at pangatlo ay ask the Holy Spirit for understanding, humingi tayo ng kaunawaan mula sa banal na Espiritu, at tunay nga po, natutulungan tayo ng Diyos para maunawaan po natin. At ang sabi po doon, balikan po natin sa Matthew chapter 13, verse 19, ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi
ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. No, alam naman po natin yung trabaho ng kaaway o ni Satanas. Ang unang trabaho ng kaaway, sabi nga sa John chapter 10 verse 10. Yan, sabi po dito sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. No, sabi pa lang doon una, dumarating ang magnanakaw. Ibig sabihin, nasa karakteristik o nasa pag-uugali talaga ng kaaway, yung magnakaw. At alam niyo po ba kung ano yung isang bagay na gustong nakawin ng kaaway sa atin? Yung salita ng Diyos. Maaring hindi nakawin yung kayamanan natin, maaring hindi nakawin ng kaaway yung mga pangarap natin sa buhay, no? Maaring hindi nakawin ng kaaway yung anumang meron tayo, material na bagay sa mundong ito. Pero isa lang ang gustong nakawin ng kaaway sa atin, yung salita ng Diyos. At kapag nawala sa atin yung salita ng Diyos, no, kahit pa napakayaman natin, kahit pa nasa atin na lahat ng bagay sa mundo, pero kapag wala ang salita ng Diyos at ninakaw yan ng kaaway sa ating mga buhay, mawawalan ng saysay yung buhay natin. No, dahil maliligaw at maliligaw po tayo kapag wala sa atin yung salita ng Diyos. At yun yung magbibigay ng dahilan para tayo po ay mapahamak. Kaya yun yung nais agawin ng kaaway sa atin. No, hindi yung anumang meron tayo na material na bagay, hindi po yun. No? Kuminsan pa nga gusto ng kaaway na magkaroon tayo ng lahat ng bagay sa mundong to. No, para nandun nakapokus yung attention natin. Kaya, yun po, no? Yung isang bagay na sa paningin ni Satanas na mahalaga, no? Para tayo magtagumpay, at yun yung salita ng Panginoon. Kaya, katulad po ng sabi po doon, no, na dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Kaya, napakahalaga ng pangunawa po natin, dahil yung pangunawa po natin, yun yung magbibigay ng katatagan. No, parang nilalagyan po natin ng guard, nilalagyan po natin ng mga harang yung salita ng Diyos sa ating mga puso para hindi po agawin ng kaaway dahil nga po meron tayong pagkaunawa sa salita ng Diyos. No, at sabi nga rin po dito sa aklat ng Salmo chapter 119 verse 11. Mga awit, chapter 119, verse 11. Ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Sabi po doon, ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Nakita po natin yung kahalagahan ng pag-iingat ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Kapag yung salita ng Diyos ay nasa puso natin, nang iniingatan natin sa puso natin, sabi po doon ay hindi tayo magkakasala sa Panginoon. No? Yun yung magiging dahilan para hindi natin magawa anuman yung mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoong Jesus. Kaya yun po, no, napakahalaga yung tatlong bagay po na yun tungo sa ating pangunawa. Yung attention po natin, yung ating pagsunod, salita ng Diyos, at pangatlo, higit sa lahat, yung pangunawa na ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu dahil yung sa atin lang sariling karunungan, hindi talaga natin lubos na maunawaan ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero dahil merong Banal na Espiritu na tumutulong sa atin,
doon po tayo nagkakaroon ng lubos na kaunawaan. At hayaan po natin na huwag basta-basta nakawin ng kaaway yung salita ng Diyos sa ating pong mga puso. Kundi tulungan tayo ng Panginoon na mabantayan ito sa pamamagitan ng pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon. Amen? At sa pamamagitan po noon ay lalago at lalago ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Dahil iniingatan natin yung salita ng Diyos sa bawat puso po ng bawat isa. Kaya salamat po sa Panginoon, nawa ay hindi lang tayo basta nakikinig araw-araw dito sa live, kundi ay tanggapin din po natin ng buong puso anuman yung mga bagay na napapakinggan po natin na salita ng Panginoon. Kaya sige po, tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa kabutihan po ninyo, sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat po o Diyos sa mga mensahe po ninyo na aming napapakinggan. At dalangin po namin, Lord, na hindi po mawala o agawin ng kaaway yung salita po ninyo sa bawat puso po ng bawat isa. Kundi ito po ay manatili, lumago at magbunga sa amin pong mga buhay. Nang sa gayon, Panginoon, ay magamit niyo po ang bawat sa amin at maging kalugod-lugod yung aming mga buhay sa inyong harapan. Kaya salamat po o Diyos, samahan niyo nga po ang bawat isa, naman yung mga gagawin ng bawat isa po sa amin. Lord, sa buong maghapong ito, gabayan niyo po kami, ingatan. Lord, sa mga papasok sa trabaho, sa mga nasa bahay man, Panginoon, mga mag-aaral, papasok sa kanilang paaralan, o anumang mga bagay na hakbang po namin, ay tulungan niyo po ang bawat isa na ipaalala niyo po palagi sa amin anuman yung inyong mga salita, na kahit nasan man kami, ay hindi po ito mawala sa amin pong mga buhay, kundi ito yung maging guide po namin. At hayaan po ninyo ang pagsama din po ng inyong banal na Espiritu, ipagkaloob niyo po sa bawat isa na hindi pa nakakaunawa, Panginoon, upang magbigay ng lubos na kaunawaan sa bawat isa na nais lumapit po sa inyo. Kaya salamat po, pagpalain niyo nga po ang bawat isa, sa bawat isa pong narito ngayon, maging sa mga nanonood ng live, ay kayo pong kumilos sa kanilang mga puso, Panginoon. So, salamat po, ang pag-asang nagmumula sa inyo, ang biyaya po ninyo, kahabagan, kaawaan, ang aming pong maranasan, at higit sa lahat yung pag-ibig po ninyo, Panginoon Lord, na maranasan po ng bawat sa amin, sa aming pong mga buhay, Panginoon Lord, ang aming pong patuloy, Panginoon, na makita sa aming pong mga buhay at maunawaan. Kaya salamat po, kayo lamang po ang aming itinataas, sinasamba, niluwalhati sa umaga pong ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God po. Isa pong muling mapagpalang umaga sa ating lahat. No, at purihin po ang Panginoon. Kaya God bless po sa ating lahat.